Ah, Lods, mga ka-immortal. Kapag pala ang mga punong kahoy ay nasa tabing dagat at inaabutan ng tubig ng dagat, ang mga puno niya mga may butas-butas. Kaya, katulad yan, butas-butas yan. Kaya madalas yan katulad yan. Kaya madalas kapag halimbawa nakapasok diyan yung sanga, sasabihin na natin na agimat dahil tumusok yung sanga sa katawan ng kahoy. Tapos ito pa, yan. Kaya marami dito yung katawan ng kahoy natusok ng kapwa kahoy, tumagos. Ito pa, tumusok yan, tumagos yan. Yan yung sanga niya tumusok sa katawan. Sanga niya tumusok sa katawan. Ngayon yun sa pagitan yon, kapag napasukan naman yun ng sanga, sasabihin naman tumusok uli, nabutas. Halos lahat ng kahoy dito ganyan dahil inaabutan siya ng dagat. Pati yan mga butas-butas. Kaya kapag lumusot yung isang kahoy sa katawan niya sa may butas, sasabihin na namutya, agimat, anting-anting. Tapos ito ganun din Tapos yan, mga butas-butas yung katawan niya. Kaya kapag napasukan siya ng isang sanga, sa paniniwala ng mga antingero, mutya na siya, agimat, anting-anting. Tapos yung kahoy na yan, marami dyan tumagos sa katawan ng kahoy, ng kapwa niya kahoy. Tapos ito, kahoy na to, tinusukan to ng kapwa kahoy, tumagos. Tapos yung puno na yan, tumagos din dyan yung kapwa kahoy. Tapos yan, Lods, mga ka-immortal, ito. Yan, yung mga kahoy dito, puro mga butas-butas. Kaya kapag napapasukan siya ng sanga o kaya ng mga ugat, pag nakita siya ng mga nag-aaral ng lihim na karunungan, sasabihin na siya agimat o kaya anting-anting o kaya mutya. Kung ano-ano na lang ipapangalan. Tulad yan, ganun din yan. Pag nilapit mo, yung mga sanga niyan, tumusok din sa katawan. Tumago. Ito rin, ganyan. Mayroon din yan. Kung tawagin ng mga antingero, mga mutya, yan, mga agimat, mga anting-anting, mga pangontra, mga pampaswerte. Yan. Ito pa, mga meron yan. Ang nakita ko dito sa pag-ikot ko, dahil mahilig ako maghanap din ng mga kakaiba sa kalikasan. May siguro 100 puno yung nakita ko na tumagos sarili niyang sanga. Katulad na lang yan, tumagos yan. Yan ang puno niya magkahiwalay. Ngayon kapag dyan sa may butas may nakapasok na ng puno, panibago na naman yon. Yan magkaiba siya Ayan. Sa mga subscriber ko, sa mga kapares kong mga nag-aaral ng kalikasan, ayan yung puno niya tumagos sa kapapuno. Yan. Ang maipapayo ko lang, ang pinakamagandang agimat, pinakamagandang anting-anting yung sa Diyos talaga, hindi yung iba naniniwala sa mga binibili nilang mga medalyon, dinadasalan nila, ginagamit nilang anting-anting. Kumbaga yung swerte nila, kaligtasan, doon na inaasa. Yung iba naman sa mga mutya na gawa ng kalikasan. Pero maniwala ka man sa mga mutya, sa mga anting-anting, sa mga agimat, kanya-kanyang kanya-kanyang paniniwala. Pero para sa akin, kung ako ang tatanungin, ang gusto kong maging agimat, anting-anting, proteksyon, ay galing sa Diyos. Dahil ayoko na iasa yung aking buhay, yung aking kaligtasan sa agimat o sa anting-anting o sa mga mutya. Ang gusto kong iasa ang aking buhay, kaligtasan, sa Panginoon kong Hesus na nasa langit. Naniniwala ako na siya ang anak ng Diyos at siya'y
tagatubos ng kasalanan, isang tagapagligtas. Sa kanya talaga ang tunay na proteksyon. At kapag naman ako nagkakasakit, lumalapit ako kay Jesus. Nagdadasal ako, pinanalangin ko na sana ipagkaloob sa akin yung kagalingan, kaligtasan, kalusugan, proteksyon sa lahat ng uri, sakit at karamdaman, sa lahat ng uri ng aksidente at disgrasya. Sa kanya ako lumalapit, sa kanya ako humihingi ng tulong. Dati humihingi ako ng tulong sa aking mga medalyon, dati humihingi ako ng tulong sa aking mga mutya, pero binago ko ng Diyos. Hinipo ako, kaya sa kanya na ako umaasa. Kasi napatunayan ko na hindi ako kayang iligtas ng mga anting-anting, ng mga agimat. Hindi ko rin kayang iligtas ang aking pamilya kahit nakasama pa nila ako, maliban lang kung loobin ng Diyos na mailigtas ko sila. Ganun lamang po. Salamat po sa mga tingero. Ngayon po mag-Holy Week, maghahanap naman po ng mga anting-anting, mga agimat, mga dasal. Ano man po yung pananiwala natin, pananampalataya, kanya-kanya na lang pong respeto. Ang sa akin, sinare ko lang na yung mga agimat pala, yung mga mutya na tumatagos sa katawan ng kapwa kahoy, ito ay nakabase dahil mga may butas, kaya aksidenteng nakakalusot yung kahoy, kaya tumatagos. Salamat po. God bless you all. Ingat tayo lahat.